Hello people! Ito na yung recipe ng ating katay. Ito ang sweets natin for Ramadan Day 3. Sisikapin kong i-separate yung video ng ating mga sweets para masundan. In a blender, naglagay ako ng 1½ cup ng water. Warm water yon, hindi mainit at hindi malamig. 1 teaspoon ng sugar, 1 teaspoon ng baking powder. Inubos ko na lang yun dahil konti na lang. And then 1 teaspoon ng yeast. Ito naman ay 1/4 cup ng samid or ground semolina and 1 cup ng all-purpose flour. I-blender lang yan until smooth and then leave for 1 hour until ganito na yung itsura niya. Kailangan mag-double in size and mag-bubbly na talaga. Make sure na ang gamitin yung yeast ay hindi pa expired, hindi pa siya kupas, hindi pa siya dead. Masarap to na dessert or masarap to na sweets during Ramadan. Tapos ito naman ang para sa akin itong sweets na to ay pinakamadali. Para ka lang gumagawa ng pancake, mini pancake. Kailangan talaga super bubbly na siya dahil kailangan natin yung mga bubbles na yan. 2 years ago ng Ramadan series natin, marami akong napalpak nito. Siyempre, ganun din talaga pagka nagpa-practice tayo ng mga new para sa atin na mga gagawin. Marami din naman akong mga failure na mga niluluto. Siyempre, hindi na natin yun i-vlog. Ganun talaga. Practice makes perfect. So, this time, maganda na siya at wala na siyang reject. So, kailangan lang talaga iparest mo siya ng mga 1 hour talaga. At maganda dapat yung kanyang pagka-bloom ng yeast or maganda talaga yung pagkaalsa ng ating mixture. Tapos, ginamitan ko lang yan ng Arabic bread maker. Yan, yung machine na yan. Pwede naman sa pan. Nilagay ko sa high heat yung apoy dyan, pero pagka burner yung gagamitin nyo, medium heat lang tayo. At lutuin lang natin yan, isang side lang, hindi yan binabaliktad. Ito yung cravings ng amo kong babae doon sa Spain, di ba na? Natandaan nyo, meron akong blinag na nagpagawa siya ng katayif na sobrang struggle ko doon. May 2 kind ng katayif, huwag kayong magtaka. Yung isang kind ay piniprito yun, parang pinofold yun siya na parang dumplings. And yung laman nun, it's either cream or yung mga nuts, walnuts, may mga cinnamon, may mga ganun. And then, ipo-fold yun, then ipiprito. Para siyang empanada and then i-fry. Tapos, saka naman yun lalagyan ng syrup, ganun. Pero ito, this is the kind of like mini pancake na katayif. Ang cream na yan ay fresh cream. Yun yung cream na ginagamit nila pag kakain sila ng dates. Fresh cream ang tawag. Meron akong nababasa na last year na vlog ko nito, wala dong lasa. Wala talagang lasa yan. Pagka ganyan lang yung kakainin nyo, yung cream lang. Kasi yung cream, hindi mo yan sweets, hindi yan sa cheese. Cream talaga yan, plain. So, matabang. So, kailangan yan i-drizzle ng syrup or honey. Pero mostly, honey talaga yung, best pair. So, ganyan lang yan. Nag-leave ako ng konting space para ma-fold natin yung kalahati ng part ng mini pancake na yan. Ganyan lang yung pagka-fold. So, nag-iwan tayo ng konti na wala siyang cream. Madali lang naman yan sundan. Madali lang din yan dumikit. Basta pagka magluto kayo nito, walang oil yung pan. Hindi yan didikit yung inyong mini pancake pag i-fold nyo na paggamitan nyo siya ng oil. Ang original talaga na katayif, yung palaman ay yung cream lang. So, dahil sa yung mga bata nag-request ng Nutella, meron talaga tayong Nutella pagka ganito yung sweets dito. Pagka yung isang kind ng katayif yung gagawin nyo, yung pinirito, yung sinabi kong ipa-fry, lakihan nyo yung paggawa ng pancake, mga 1 cup siguro yung isang 1 cup mixture yung lulutuin nyo each. Tapos, yung cream na yan, yung nilagyan ko ng cream ay lagyan natin ng crushed pistachio. Pwede naman wala. Kung gusto nyo naman na mas marami pa nito ang magagawa or mas malaking pamilya yung gagawa nyo nito, i-double nyo lang yung recipe. As in, double lahat. Pati yung yeast. At marami pa rin ako confused bakit maraming pagkain daw sa Ramadan. Akala ba daw nila ay fasting? Or meaning hindi kakain. Siyempre hindi sila kakain, pero meron din silang time na kakain. Meron silang certain period na kung kailan sila mag-fasting at kailan sila pwede nang kumain. Kumbaga paglubog ng araw, pwede na silang kumain. Pag sikat ng araw, hindi na sila pwedeng kumain. Buti na lang talaga dyan, meron pang sobra.
Pinagkasya ko lang yung lagayan, yung serving dish ko, tapos yung the rest, sa amin na ni Belle, buti na lang kasi nga naubos talaga at wala nang natira. Ganyan siya kakainin, mag-drizzle tayo ng honey sa cream. Pero syempre sa Nutella wala nang honey, no? Dahil sobrang ano na yun, sobrang tamis. Ito, sobrang dali lang tumasunda ng mga sweet sa mga bago dyan at gustong matuto. Kumain lang ako dyan ng isang cream at isang Nutella kasi nga ang dami nating pagkaing mga pika-pika tuwing Ramadan. Naku, hindi talaga tayo papayat kahit ang dami nating gawain sa Ramadan. Talagang ito yung time na bawal ang fasting. Bawal ang diet sa mga nagluluto, sa mga kasambahay dito sa Saudi. Sayang lang. Masisira lang yung diet natin sa dami ng pagkain. At kami ni Belle ay kakain din po ng 3 times a day dahil hindi kami Muslim at hindi kami kasali sa fasting ng mga amo.